At makibalita muna tayo, partner, no? Sa dito sa nangyaring pagtaob nga ng MV Honghai 16 diyan sa karagatang sakop ng Occidental Mindoro. Dahil parang partner, 'di ba? Dahil nga meron tayong mga updates diyan sa mga na-recover ho nila dito nga ho sa tumaab na barko. Makasama ho ulit natin mga kabrigada ang Deputy Spokesperson ng Philippine Coast Guard, si Commander Michael John Encina. Commander, welcome po ulit sa Tira Brigada. Kasama pa rin ninyo Brigada Gab at Brigada Haji. Good morning po. Morning po. Sir Gab, Sir Haji, magandang umaga po. Happy Monday morning sa ating lahat, sir. Opo, happy Monday morning din po, pero medyo hindi po ata happy. Ito pong mga latest updates po natin dyan po sa tumaab na barko dahil nadagdagan pa raw po yung mga na-recover ho natin ng mga labi. Tama ho ba ito, Commander? From previous na nakita po natin, ito pong ating mga crew ng Honghai 16. 5 po ay Filipino na na-identify, na nakuha na po natin, and 4 po yung mga Chinese nationals. So, siyam na ho itong kabuang death toll ho natin sa ngayon, Commander. Pero sa ngayon po, ilan pa ho yung mga patuloy pa ho natin pinaghahanap ho hanggang sa ngayon? 2 na lang po yung ating hinahanap. We are 24/7 conducting the said operation ng ating po mga Coast Guard Special Operation Force personnel has already been conducting a thorough search dun po sa barko. This is underwater diving operation po, no? So, yung po ating mga personnel ay rotation po na ginagawa yung ganitong operasyon for the almost 1 week na po. Opo, doon po sa dalawa na yun na patuloy pa po natin pinaghahanap, Commander. Ano po ito? Dalawang Pinoy din o may Chinese national pa ho doon? Pilipino ko po ito. Ito pong dalawang ito, sir. Nako. Okay. Pero, Commander, bagamat nakatutok pa rin ho tayo sa search and rescue, kayo ho ay nag-issue na ng demand letter doon sa may-ari ho ng barko. Nag-respond na ho ba sila? Yes, sir. Actually, sir, the owner of the vessel has already been contacting dito sa Salvor agent na po, no? Nandiyan na po yung face natin para po yung pong vessel ay kumbaga ma-salvage na po natin, ma-position na po ng maayos. So we are also coordinating din po sa kanila for the kumbaga ito pong mga benepisyo na dapat makuha po ng ating mga particular itong ating mga kababayang Pilipinong crew at gayon na rin po yung Chinese crew. Opo. Itong nagdaang huli po naming interview ho sa inyo, sabi ho ninyo kaagad ho kayo naglatag ng mga oil spill booms para po masiguro na hindi po tatagas yung langis dyan. Ano po yung update ho natin dyan, Commander? Well, that is the normal protocol po natin kapag meron po tayo mga na half submerged. If we've encountered ito po mga sunken vessel, it's just normal for us para po mag-deploy ng ganito because we are anticipating ito pong oil spill. But as of the moment, sir, no, wala pa po tayong nakikita or na-observe na any oil sheen within the vicinity. As a matter of fact, we also coordinated din po dun sa ating mga coastal communities and barangays. Baka po doon napapadpad yung pong mga langis dito at mga diesel po na karga po nitong barkong ito. But as of the moment, wala pa rin po silang nare-report sa atin. Tuloy-tuloy po ang ating koordinasyon sa PDRRMO, sa MDRRMO ng komunidad para po tayo ay magtulungan at makita po natin kung meron po bang mga langis at tatagas. Ang Coast Guard po ay nakahanda. Ayun. Although, buti na lang ho at nabanggit ho ninyo, Commander, yung inyong koordinasyon sa coastal areas at saka sa PDRRMO. Sa ngayon, hindi naman ho nakakaapekto sa kabuhayan ng atin ho mga kababayan itong tumaob na barko. Well, sir, wala pa naman po tayong reported na any disturbance as to with the fishing activity within the jurisdiction po nitong municipality of Rizal sa Occidental Mindoro. Patuloy pa rin naman po yung kanilang normal na operasyon, kaya po kami ay closely coordinating sa ating coastal communities, sa ating mga fisher folks para po i-report agad-agaran sa ating Coast Guard dito po sa Occidental Mindoro if just in case may makita po silang mga oil things.
Okay. Doon po sa last interview po namin sa inyo, Commander, nabanggit ho ninyo na aalamin pa kung kompleto ba yung mga clearance nito, yung mga papeles nito pong tumaob na barko. Ano po yung latest dyan, Commander? May nakita na ba tayo na parang pagkukulang o kumbaga ba mga mali dyan po sa mga permits nito pong barko na ito, Commander? As to with permits, sir, nitong ating Honghai 160, no, ang barko naman po ito ay hindi papayagang maglayag kung hindi po ito kumpleto ng mga necessary requirements and permits. But these things will be under na po ng ating MCIT, yung pong tinatawag natin na Marine Casualty Investigation Team. Sila na po yung namamahala dyan for whatever investigation that will come up sa kanila pong ginagawang mga activities po ngayon. They are coordinating dito po sa mga survivors what really transpired para po kumbaga ma-fact check po nila kung ano po talaga yung nangyari. The fact nga po, no, na-mention natin, wala pong masamang panahon noon, moderate po yung sea condition na na-report sa atin. So these are the things na kinikonsider din po ng ating MCI team, aside po dun sa mga documentations. Opo, kapag ganyan ho ba, ano ho kaya yung mga possible, if ever man ho na mayroon po mga isasampan na anong klase makakaso kaya ito, Commander? If ever man na meron po. Well, we don't want to preempt, sir, no, yung investigation na ginagawa po ng ating Marine Casualty Investigation Team. But nonetheless, all administrative cases that we might find for the said owner or the shipping company to be to incur dito po sa nangyari na insidente, ito po ay ating i-file against them, just in case po na meron. Okay. Opo. Pero so far, Commander, meron na ho bang, kumbaga, batay ho siguro sa initial na research or investigation, may background ho ba? Or kumbaga, matagal na ba naglalayag ito hong may-ari ng barkong to? Well, sir, sa ating pong nakita, regarding po dun sa nature ng operation po nito pong barkong ito, halos ngayon din lang po natin na mataan yung barkong ito. But well, definitely isa po ito sa i-consider ng Philippine Coast Guard kung gaano na po katagal, ano na po yung nature ng operation nito sa ating bansa, at kung ano pa po yung mga naging activities niya before. Isasama na din po natin yan yung kakayahan ng crew, if the crew is justified po regarding po dun sa na-issue na manning certificates ng Marina, kung talaga pong ito ay congruent dun po sa actual present crew on board. So ito po yung mga bagay na isasama po ng MCI team natin na i-check at investigahan. Okay. Doon po sa hindi ko po kasi nakukuha pa yung side ng Marina pero ano ho yung mga latest na ginawa ho ng Marina dito? Nagano po ba? Parang suspended pa ho ba muna itong shipping company? Ano po yung latest doon, Commander? Actually, sir, for the act of Marina, that is Marina is an independent agency po, sir, no. So as to with the matter, sir, ang ginawa po, ang action taken po namin, yun lang po yung masasabi ko sa Coast Guard, sir. We conducted regular pre-departure inspection po sa lahat ng mga ganitong klaseng barko. Sige po. We are checking and inspecting po yung kanilang mga pertinent documents and certifications na before po sila bumiyahe at mag-operate and conduct their dredging operations, ay sinisigurado po natin na lahat po ng mga locally flagged vessel na nag-ooperate po within our jurisdiction ay kumpleto po ng dokumento. Ang kanila pong mga crew ay tama kung ano po yung nakalagay dito po sa kanilang manifest or sa crew list po nila. At the same time, kung ano din po ang nakalagay dun sa kanilang manning certificates. Opo. Commander, meron ba ho ba tayong kumbaga ba deadline o timeline ho dito sa operasyon ho natin mula ho sa pag-rescue ho natin hanggang dun sa posibleng paghila ng barko mula ho dun sa kinaroroonan niya ho? Yes, sir. Ang ating deadline, sir, dito, actually, sir, kung dun sa search and recovery operation natin as soon as possible, our special operation team, our medical team sa Coast Guard, as well as our substations and stations, and even the district is 24/7 pong nakatutok dito. So the soonest the possible that we can get and recover the remaining crews, the better po. As to with dito naman po sa dito
dito naman po sa salvage operation, we are waiting for the submission po ng mga pertinent requirements. Okay. Okay. Masingit ko lang, partner. Mga hire Okay, ng shipping company para po. po tayo ay makapag-settle at plano kung paano po ito i-retrieve. Sige po. Saan ho, if ever, dadalhin ho ito kapag na-salvage na ho natin yung barko? Well, sir, ang nakikita namin pinakamalapit po ay sa Batangas. Sa Batangas po. If meron po tayong makikita na malapit na shipyard somewhere in Occidental Mindoro, perhaps dun po yun. But it will be in the discretion na rin po ng shipping owner kung saan po nila gagawin at ano po ang plano nila dito. Our intention is for this vessel to be salvage as soon as possible. Yan po yung gagawin natin. At yan po nakatutok ang Philippine Coast Guard. Opo. Last question na lamang po, Commander. Meron po kayang any form of assistance para ho doon sa mga na-retrieve ho na bangkay mula doon sa tumaob ho na barko? Yan po yung ating kino-coordinate sa may... Establish ulit natin yung linya, partner. Kasi Siam yun di ba? Yung na-retrieve nila so far na bangkay. Tapos may dalawa pang hinahanap na crew members. Andyan na. Okay, andyan Yes, na si sir. Commander. Opo, Commander, naputol lang po. Apo. Sir, regarding po dun sa question nyo, ito po yung ating patuloy na kino-coordinate sa shipping owner, kasama din naman po sa mga insurances nila yan, sir, no, to cover yung kapong kanilang list of crew, just in case there are eventualities like this one. Kaya po, ayan po ang ating tinututukan para po yung, even po yung mga na-rescue po natin, no, kasama din po sila sa dapat pong bigyan ng assistance nito pong shipping company. Ayun, okay. With that, Sige. maraming salamat ho sa update na ibinigay ho ninyo sa amin ngayon pong umaga. Mabuhay po kayo, Commander. Sir, thank you very much po sa pagpapa-unlock nyo sa akin ngayong umaga. Good morning po. Okay. Nakasentro sa mga sinasabi ninyo, sa mga sinasabi nila. Tila Brigada! Tila Brigada! Ating oras, kabrigada, 2 minuto bago mag-alas 8 ng umaga. Ang bahaging ito ay hatid sa atin ng DriveMax Herbal Capsule. Lalaking angat, tumatagal.